Aloha! Welcome to Hawaii! Kilala bilang paradise on earth, may nagagandahang mga beaches at makulay na kultura. Pero sa kabila ng ganda ng Hawaii, alam mo bang meron itong madilim na nakaraan? Bago pa man ito naging parte ng Amerika, isa itong malayang bansa na pinamumunuan ng hari at reyna. Pero sa pilitan di umanong pinatalsik ng mga negosyanteng Amerikano ang reyna ng Hawaii at inangkin ang bansa sa iligal na paraan. At alam mo ba, humingi pa nga ng tawad noon si dating Presidente Bill Clinton sa mga native Hawaiians sa pagpapabagsak ng kanilang kaharian. Paano nga ba pinabagsak ng mga Amerikano ang Kingdom of Hawaii? At totoo bang iligal ang kanilang ginawa? Hawaii ay ang panghuling nadagdag sa 15 na estado ng Amerika. Binubuo ito ng mga volcanic islands na matatagpuan sa Central Pacific Ocean. Noong 19th century, nagsimulang tumira dito ang mga missionaries at mga negosyanteng galing sa Europe at Amerika. Nahumaling sila sa isang produkto ng Hawaii at ito ay ang asukal. Kaya nagtayo sila ng mga plantasyon at nag-export ng asukal sa Amerika. Taong 1874 nang mahalal bilang hari si David Kalakaua. Sa panahong ito ay naging maunlad ang industriya ng asukal sa Hawaii. Pero hindi lamang sa industriya ng asukal lumalawak ang kapangyarihan ng mga puting negosyante dahil lumalakas na rin ang impluensya nila sa nakaupong monarkiya. Noong 1887, sa pamumuno ng mga abogadong si Lawrence Thurston at Sanford B. Dole, bumuo sila ng isang grupo na tinawag na Hawaiian League. Gumawa sila ng bagong konstitusyon na tinatawag na Bayonet Constitution at pinuwersa nila si King Kalakaua na pirmahan ito. Sa bisa ng Bayonet Constitution ay nabawasan ang kapangyarihan ni King Kalakaua. Nawalan rin ng karapatang bumoto ang karamihan sa mga native Hawaiians samantalang nabigyan naman ng karapatan ang mga dayuhang residente. At dito na nga napasa kontrol ng Hawaiian League ang mga isla ng Hawaii. Pagdating ng 1890s, bumagsak ang presyo ng asukal. Para patatagin ang ekonomiya ay nagpetisyon sa Amerika ang mga negosyante para i-annex o gawing parte ng Amerika ang Hawaii. They have only one outlet, one chance to survive. They have got to become part of the United States. Nang mamatay si King Kalakaua noong 1891 ay humalili na ang kanyang kapatid na si Queen Liliuokalani. Ang unang naging hakbang ng reyna ay palitan ang Bayonet Constitution. Gumawa siya ng bagong konstitusyon kung saan maaalisan ng karapatang bumoto ang mga dayuhan at palakasin ang kapangyarihan ng monarkiya. Pero nung malaman ito ng Hawaiian League, itinuring nila itong isang revolusyon at isang pagtataksil. Kaya bumuo sila ng bagong grupo na tinawag na Committee of Safety at nagsagawa sila ng kodeta. Sa tulong ng US Marines, sinugod nila ang reyna at nagdemand na siya ay bumitiw sa pwesto. Para maiwasan ang madugong labanan, walang nagawa ang reyna kundi sumuko noong January 17, 1893. Binuwag ng Committee of Safety ang monarkiya at itinaas ang bandila ng Amerika. Sa isang iglap, ang mga native Hawaiians na kung tawagin ay Kanaka Maoli ay ninakawan ng kanilang bansang kinagisnan. Noong umapila ang reyna sa Amerika na ibalik siya sa trono, ay pinaimbestigahan ng nooy presidente ng Amerika na si Grover Cleveland ang kodeta sa Hawaii. At napag-alaman ayon sa report ni Commissioner James Blount na ang mga tao sa Hawaii ay pumapanig sa kanilang reyna. Tutol sila sa provisional government na itinatag ng Committee of Safety at lalong tutol sila sa annexation ng Amerika. Ang US Marines ay umaksyon di umano nang walang pahintulot mula sa gobyerno ng Amerika. Kaya masasabi daw talagang iligal ang pagpapabagsak sa monarkiya ng Hawaii. At ayon pa sa historian na si Tenant McWilliams, Did he condemn United States aggressiveness and the conspiracy and the secrecy of it all as illegal and wrong-headed and immoral? tinawag pa ni President Cleveland ang kodeta na isang seryosong kahihiyan kaya ipinag-utos niyang ibalik sa pwesto si Queen Liliuokalani. Pero tumutol ang Committee of Safety at sinabing legal ang kanilang ginawa at dahas lang ang makakapagpabuwag sa kanila. At ayaw ni Cleveland na gumamit ng dahas kaya ipinaubayan niya ito sa
Kongreso na ayon sa National Geographic ay sang-ayon sa annexation. Kaya noong July 4, 1894, naitatag ang Republic of Hawaii at idineklara bilang presidente si Sanford Dole. Pagdating ng 1895, nasentensyahan ng kamatayan ang 6 sa mga supporters ni Queen Liliuokalani. Bilang kapalit ng kanilang buhay, formal nang binitawan ni Queen Liliuokalani ang kanyang trono. At dito na nga nagtapos ang monarkiya at ang kaharian ng Hawaii. Pagdating ng 1898, nung mangyari ang Spanish-American War, isinulong ni President William McKinley ang pag-annex sa Hawaii dahil sa strategic nitong lokasyon para sa pag-refuel ng mga pandigmang sasakyan. Kaya noong August 1898 ay naging US territory na ang Hawaii at naging estado naman ito noong 1959. Pero alam mo ba, noong 1993 ay nilagdaan ni President Bill Clinton ang opisyal na paghingi ng tawad sa naging papel ng Amerika sa pagpapatalsik ng monarkiya noong 1893. Kinikilala rin ito na hindi kailanman direktang binitawan ng mga Native Hawaiians ang kanilang pag-angkin sa soberanya. Pero sa kabila ng apology, ang mga Kanaka Maoli ay nanatiling tanging katutubong grupo sa Amerika na walang political sovereignty. Kung nagustuhan niyo po ang content natin ngayon ay paki-comment po ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!